Ang dami po ngayong nagpapahayag ng kanilang suporta, paghanga, at higit sa lahat, yung pakiramdam na, ayan, exonerated si former Senator Antonio Trillanes. Ayan, tama siya. Noon pa man din, marami nang hinala ang mga kababayan nating nasa Katinoan kung bakit nawala namang legal na aksyon ang mga Duterte kung ito ay paninira lang ni former Senator Trillanes. Imagine ha, 10 taon, 2016 pa yan ipinaglalaban ni former Senator Trillanes. Napakahaba na itong pakikibaka na ito ng kahangahangang Senator Trillanes. Tingnan nyo, nagbunga. Dahil sa ngayon, naku, ang dami pong nagpapahayag, totoo yan, nagpapahayag ng suporta at paghanga nga kay former Senator Trillanes. Dumaan yan sa napakaraming nakakatakot na sitwasyon. Pagbabanta at kung ano-ano pa. Napakarami. Pero yun nga, magtataka lang uli tayo kung bakit walang aksyon na legal ang mga Duterte. Dahil siguro alam nila na tama si former Senator Trillanes at sila. Ang totoo niyan, sila ang takot sa isang former Senator Trillanes. Ulitin lang natin na ito ay 2016 pa sinimulan ni former Senator Trillanes. Kahit sino siguro sa atin, or lahat siguro tayo na-excite yung pagdating ni former Senator nga sa batasang paasa sa Kamara para tumistigo laban kay Sara Duterte at kay Digong. Ngayon na nakakulong si Digong, isa yon sa tinitignan ko o sa tingin ko ay tagumpay. Hindi lang ni former Senator Trillanes, syempre maraming tumulong sa kaso ng mga EJK victims. Pero malaking tagumpay yon. At yun nga, nasa dahig na itong si Digong, kahit papano may impluensya pa rin yan, pero sa tingin ko ay declining na. Kaya mas malaya na ang isang former Senator Trillanes na bulatlatin lahat ng bahon na itong mga ito. At positively nakikita niya na nauusad na ito. Yan ang simula. Ito na ang simula. Madaming sipsip at balingbing daw ng mga politiko noon, kaya takot na takot kay Digong. Walang naniniwala sa kanya noon, kaya mahirap talagang umusad. Pero ito ngayon, patuloy, tuloy-tuloy na ito sa tingin ko. Good luck sa mga Duterte.